Relate kasi marireveal rin yung sikreto ni Carlos, pero ako personally parang more than me, it's really the people behind it. It's my co-actors, the reactions they're giving, our editors na ine-edit ng maayos yung mga eksena namin, yung writers namin na nagsusulat ng ganun kasasakit na mga salita para maramdaman mo. It's really the people behind. Kumbaga, isa lang akong parang medium lang ako ng lahat ng gustong gawin ng buong grupo. So, kung may bibigyan ng credits, I'd like to give it to the people behind Bridges of Love na hindi natin usually nakikita. Nasaan? Fairness, humble si Paolo. Nag-edit sila. Nag-edit. But Paolo, anong reaction mo ngayon pag kino-compare ka kay John Lloyd Cruz na ikaw na raw yung parang pwedeng pumalit sa trono ni John? Wala naman po siguro papalit na sa trono ni John Lloyd. Pero ako lang, I've been trying to carve my own path in this business. I've been trying to bring in something new. And sana eventually magawa ko or mangyari yung mga gusto ko rin. Hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa industriya natin. May pressure ba sa iyo yung gano'n? Yung comparison ngayon? Do you aim to to get higher mas mataas pang praises or yung mga criticisms na mas magpapagaling pa sa'yo? Pressure, nandun naman lagi yung pressure, pero it's not really pressure to compete with someone. It's pressure on myself kasi kumbaga ang dami ko pang gustong gawin, ang dami ko pang gustong ibigay. Umuulan pa ng humility ngayon sa ating cast. So, nakakatuwa. Si Eko, ikaw ba from the start ng serye, alam mo na yung character ni Paolo, towards the end, medyo mas lulutang sa character mo? Kasi yun yung napapansin ngayon. Or meron kang bawi sa 3 weeks pang natitira? I have a question for you. Does it mean na kapag lumutang yung character niya, lumubog yung character ko? Hindi naman. Hindi naman. Kasi kumbaga ikaw, ako talaga pinasagot mo Eko. Ako ikaw pila. Just like what he said. It's a team ano eh. Kasi right from the beginning, his character is dark. And it's always nice to play dark characters. I've played dark characters before, like Kami ni Piolo, sa Green Rose. I mean, and it's very exciting for him. But this time, it's time for me to play this kind of role, which supports everybody, which supports family, love. It's about the message all the time. And if an actor cannot go down and always just wants to rise up, dapat siya na lang mag-isa sa show niya. Ganun lang yan. But this time, the highlight is on Paolo, diba? And the rest, and the story. Then let's give it to him. If the highlight is on Maha, let's give it to Maha. There was a time, if the highlight's on me, keep it on me, baby! Ganun lang. But no, I mean, to answer your question, you know, I'm happy for Paolo because we were really looking for someone who can handle the role of Carlos. And he did a good job. Ang galing naman din, Eko. Na-humble I love you too. Hindi kaya si Eko din, di ba, sa mga kasabayan niya, isa sa mga talagang nandito pa rin. Kasi yung... Parang ang tanda. Parang ang dami ng lawan ng Ate Janice. Kasi si Eko, hindi naman na names, pero yung kasi si Eko talaga humble, kaya andyan pa rin siya. Isa yan sa mga haligi ng industriyang Pilipino. Ganun na siya katagal. Kaya pala wala si Mr. Edo Manzano ngayon. Wala. Ako na lang daw muna. Ay, meron kay Tito Edu, Johnny Delgado. Ayan. Si Maha muna. Maha, kasi from yung character mo na mistress, din ngayon bida ka. Sa tingin mo, yung susunod mong serye, may another challenge pa sa'yo? Or mapipressure ka ba, magiging choosy ka sa pagtanggap ng bagong role? Oo, Match, how do you feel? Hindi naman po sa magiging choosy. Pero Parang, offer ka naman, istilanggan mo. Ano? may maising. Anong mais yan? Hindi naman sa magiging choosy. Parang, syempre, titignan mo din kung ano na po yung mga nagawa mong roles ng mga characters, di ba? Parang,
kung meron kang mauulit, magiging mistress ka ulit, or magiging